Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 50 anyos nga lalaki nga taga Santa Maria, Davao Occidental gipusil patay sulod sa iyang gimanehong sakyanan sa Bangkeruhan, Davao City. Sospek padayong gipangita. Babaeng balut vendor nga unang gireport nga gituli sa Davao City kasuhan sa kapulisan human nasuta nga namakak. Banay sa napatayng person of interest sa gilugos patay nga 5 anyos nga batang babae sa Valencia City, Bukidnon na nawagan og hustisya. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Patay ang usa ka 50 anyos nga lalaki sa Davao City human gipusil sa wa pa mailhing sospek. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, ang biktima nagkaparada daplin sa karsada sulod sa iyahang sakyanan dihang gipusil kini sa sospek. Sa pagresponde sa kapulisan, naabtang patay na ang biktima sa pagpamusil nga usa ka 50 anyos nga lalaki sulod sa gimanihuang pick-up sa Purukwan, Barayco, Bangkeruhan, Barangay 5A, Davao City, alas 8:35 Lunes sa gabi. Si alias Dodong nga namaligya og sigarilyo duol sa nahitabuan kusog nga buto ang ilahang dudungog dihang pagsuta nagkadugo na ang biktima. Basta nagbuto ra wala na. Ora to. Nakita nimo? Wala na. Malis na kami. Base sa investigasyon sa kapulisan, base sa saysay sa mga nahinabing bystander sa lugar, doon na sila'y nakita nga lalaki nga nakapula og sweatshirt ug naka-denim short pants nga mao'y gituuhang suspect. Per bystander nga naa atong hitabo is naginusara lang ning maong suspect. Pag human niya og tira sa biktima, nagdali-dali siya og lakaw pasulod sa Bangkeruhan. Ang biktima nakahiagom og samad pinusilan sa ulo. Taga Santa Maria, Davao Occidental kini ug anaara sa Davao City na narbaho. Isa siya ka stay-in employee diha sa may area sa Jane Village sa may Maa, and then isa sa ka mekaniko. Gikan siya sa nagpuyo siya native of Santa Maria, Davao Occidental. Gisuwayan pa siya og dala sa ospital apan pagka-alas 10 sa gabi sa susamang adlaw gideklara kining patay sa doktor. Parayon pa ang investigasyon sa krimen. Sa karon limitado pa ang mahatag na impormasyon sa Davao City Police Office gumikan. Nagparayon pa ang ilihang investigasyon ug sa pagsuta sa motibo sa pagpatay sa biktima. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Usa ka taxi ang naugdaw dihang nasunog sa CP Garcia Highway Diversion, Davao City. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, saysay sa driver sa taxi, kalit nga misila ubang kalayo sa taxi, busag gipadapli niya kini sa kalsada banda sa Diversion Road adlong Lunes. Hinuon luwas sa makuyaw nga kahimtang ang driver, lakip ang pasahero niini. Sumala sa Bukana SIR Fire Station nga posibleng dunay sayop sa wiring sa mga sakyanan human gipailawom sa overhauling. Sumala pa ni Fire Officer 2 George Azucena, ang fire investigator sa Bukana SIR Fire Station nga nagsugod ang sunog sa tubangang bahin sa sakyanan, di nakabutang ang battery ug makina sa sakyanan. Padayong giimbestigahan sa BFP ang insidente. Sa Davao City, gidunggab sa lalaki ang usa ka security guard tungod matud pa sa selos. Samaran ang usa ka security guard human gidunggab sa likod sa usa ka lalaki alas 10 Martes sa buntag sa Purok 4, Lubugan, Turil, Davao City. Base sa investigasyon sa kapulisan, kalit matud pang giduol sa sospek ang biktima, dayon gidusla kini ikaduha sa likod gamit ang kutsilyo tungod matud pa sa selos. Ana sa luwas nga kahimtang ang biktima. Samtang ang sospek mi-surrender sa kapulisan human sa hitabo, wala na kini mihatag og pahayag ug padayon ang investigasyon sa insidente. Kasuhan sa Davao City Police Office ang usa ka babae nga balut vendor nga unang nagreport nga gitulis apan nasuta sa kapulisan nga namakakradiay kini. Ani report ni Jandy Esteban. Nag-viral online ang usa ka balut vendor nga babae human nagkadugo ang tuong bukton kay sumala pa sa unang report. Gitulis niadtong Domingo, January 19 sa Jerome, Agdao, Davao City.
Wala kini na blatter, busagi imbestigahan sa kapulisan. Sa paghinabi sa otoridad sa babae, mingon kini nga duha ka lalaki ang namiktima kaniya. Gisprayhan matud pa ang iyang mga mata, dayon gidunggab siya og ballpen sa iyang bukton. Dugang pa niini nga basin kuno gibalsan siya sa iyang customer nga nagalalis. Gipalawman sa otoridad ang investigasyon. Sa pagsuta, pinaagi sa pag-check sa CCTV footage, nakita nga gipasikitan mismo sa babae ang iyang kaugalingon. Gisamara niya ang tuong bukton gamit ang blade sumala sa DCPO. Nahimo daw kini sa babae kay maong himuong rason sa amo kay kuwang ang halin ug nagsakit po daw ang iyang ginikanan. Katong CCTV nga inibawan nga dili mo gana ma'am kay malfunction, so naaten nakuha nga CCTV nga kuan gyud sentro gyud sa iyaha nga nakita nato nga ni lingkod sa kilid ma'am no. Iyang giblade iyang kaugalingon. Ang Davao City Police Office desidido mo pasaka og kasong perjury batok sa mga balot vendor. Hugtanon kining gikondena sa DCPO kay makahatag kini og alarma sa publiko ug kalasab kini og oras ug resources. Doon nangayo siya og public apology, pero ang ato ang kapulisan ma'am ang Davao City Police Office ang ato ang Santa Ana Police Station as per instruction sa ato ang acting city director, filean gyud siya og kaso sa kaso nga perjury under Republic Act 11954 ma 8 years to 10 years imprisonment no ang penalty aning perjury. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, Jandy Esteban. 1 Mindanao. Manay sa napatay nga person of interest sa paglugos patay sa usa ka 5 anyos nga batang babae sa Valencia City, Bukidnon, human kuno nangilog og armas ang nanawagan og katin-awan sa kapulisan. Sayron tang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, dili makatuo ang banay sa mong POI nga siya ang mihimo sa krimen. Lakip na ang giingong pagpangilog og pusil niini og pagbaril sa iyang kaugalingon atol sa iyang pagtahan sa otoridad. Busa na ginahanglan sila og katin-awan karon gikan sa otoridad. Ebidensya, pagpaklaro og katin-awan sa tinuod nga nahitabo. Kani ang panawagan karon sa nahibiling banay sa napatay 30 anyos nga lalaking person of interest sa paglugos patay sa 5 anyos nga batang babae sa Valencia City, Bukidnon. Matod sa igsoon sa suspect nga hilabihan ng ilang kakurat, diyang nahibaw-an nga human mitahan sa otoridad, nangilog og pusil og napatay na hinoon ang iyang igsoon ni adtong Enero 12 ning tuiga. Human sa hitabo, gabalik-balik sila sa buhatan sa Valencia Police aron mangayo og eksplanasyon. Isa gyud mo ang gina-concern nga to bangon gyud sa mga pulis. Kato nga panahon, kato mga pulis nga naato nga time nga nag-isulindiran ni Kuya bitaw. Kay di mo sila matubang sa amuad. Ila sab kuno giadtuan ang buhatan sa Valencia City Task Force. Human ang pila ka higayon, nakahinabi nila ang usa sa mga opisyal o gibutyag nga duha ka lalaki ang naghatod sa POI sa ilang buhatan. Nakamotor daw to ang tawo, duha ka tao. Dayon ilang gikuha akong magulang. Then gipangutana din sa ato supervisor nila kung siya bagid nagbuhat sa krimen ni. Uura daw kung kuya. Busa, buot sa banay karon nga mailhan kung si kinsa ang duha ka mga lalaki nga daw nagdala sa namatayng POI aron maklaro ang nahitabo. Sa ilang pag-ila sa suspect, daw imposible nga mahimo niini ang nasangpit nga krimen. Labi pa nga anaara kuno siya sa Valencia City aron mangita og trabaho. Kung ni-surrender siya sir, dapat i-inform pod nila among barangay captain or kami nga hingtundan. Wala man pod mi nakabalo sir. Ang maong mga mulo among gipaabot sa Bukidnon Provincial Police Office. Apan gibarugan sa ilang opisyal nga subay sa ilang report, mao gyud kadto ang nahitabo sa suspitsado sulod sa police station. Before siya gi-turn over sa tuwa is na-interview na pudto nila sa task force, sa City Task Force sa Valencia, and he was also positively identified sa atong isa ka witness. Dugang sa opisyal nga abli kuno sila sa bisan unsang investigasyon nga pagahimoon. Gani anana sa mga personahe sa Internal Affairs Service o gipailawom na sa investigasyon ang police personnel nga nalambigit sa hitabo. Gakandak naman tag investigation. Actually gipa-explain na ako ang Chief of Police, and then I directed the IAS to conduct the motor investigation. Sara, sa kasamtangan gihaya na ang namatayng POI sa ilang lugar
og nakatakdang ilubong karong umaabot nga Sabado. Samtang ang kapulisan sa Bukidnon nagpadayon sa pagpangita sa laing duha pa ka persons of interest nga giingong kauban sa maong namatayng POI sa paghimo sa krimen. Sa bawat sa matag POI nga matudlo adunay 50,000 pesos nga reward nga ihatag ang kapulisan. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mibalik na sab karong tuiga ang award-winning GMA Masterclass Series kung asa tutukan ini ang nagsingabot nga eleksyon. Kini ang GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series. Karong semanaha ipaygayon kini sa nagkariang lugar sa Mindanao. Ug ang first stop sa Mindanao leg ang General Santos City. Atong sayron ang mga pagpangandam dito karon sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, all set na ang ipaygayong GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series nga ipaygayon din sa Brother James McKnight Auditorium sa Notre Dame of the Yangas University sa General Santos City nga magsugod alas 9 sa buntag ugma January 22. Gilauman nga salmutan sa mga partisipante nga mga estudyante ug faculty nga buot makatuon og madugangan pa ang mga kaalam kalabot sa responsible voting ilabi na karong umaabot nga 2025 national and local elections. Guest speakers sa maong aktibidad ang mga veteranong news personality and experts sa GMA Integrated News ug GMA Synergy. Sama nila multimedia journalist Tina Panganiban Perez, GMA News Online Managing Editor Lou Albano, GMA Integrated News Social Media Assistant Manager Theodore Ortiz o GMA Sportscaster and Analyst Martin Antonio, to be hosted by Miguel Almendras. Gilauman nga magpaambi sila og mga mahinungdanong impormasyon o kasinatian nga dakong tabang sa pagpili sa mga kandidato nga mamahimong lider sa atong nasod. Ug syempre di sab mawala ang inspiring performance ni The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Ang maong kalihukan lakip sa saad sa GMA Network, pinaagi sa GMA Original TV and Synergy sa pakigtambayayong sub sa GMA Integrated News nga ihatod ang gitawag nga most extensive and reliable election coverage. Sara, sunod nga ipaygayon ang Mindanao leg sa GMA Masterclass Series sa Holy Cross of Davao College, Davao City sa January 23, sa Liceo de Cagayan University sa Cagayan de Oro City sa January 24 ug sa Central Mindanao University sa Bukidnon sa January 25. Sara. Okay, daghang salamat, Efren Mamak. Arestado ang duha ka high-value target human nakuhaan og kapin 3.4 million pesos nga kantidad sa gingong shabu sa Marawi City. Dakpan sa PDEA BARM ang duha ka lalaking sospek nga mga residente sa Lanao del Sur atol sa bypass operation sa Barangay Matampay sa Marawi City niadtong Sabado. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang sachet sa gituang shabu nga dunay gibugaton nga 500 grams ug nagkantidad og kaping 3.4 million pesos. Tanggong na sa PDEA BARM Jail Facility ang duha ka sospek nga mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala na sila mihatag og pahayag. Ginaimbestigahan sa Police Regional Office BAR ang mga ginaingong insidente sa pagpangdagit sa mga sospek nga sakay sa puti nga van. Humando na matud pay biktima nga misaysay nga gidagit kuno aron kuhaan og kidney organ. Ani report ni Efren Mamak. Sa Hulagway makita kining usa ka lalaki nga daw girescue sa mga residente sa usa ka kadalanan sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur niadtong Sabado. Sumala sa lalaki, gilabay siya sa kalsada sa mga sospek nga midagit kaniya nga nagsakay sa puti nga van. Giila matud pa ang biktima nga usa ka payong-payong driver ug residente sa Butilin, Dato Salibo sa maong probinsya. Saysay matud pa sa biktima, maniudton ta siya sa usa ka lugar sa Midsayap, Cotabato niadtong January 17 niyang gibira ug gidagit siya sa mga sospek aron ipasakay sa puti nga van. Wala na kuno siya nakabalo kung asa siya gidala sanglit, gitabunan kuno sa mga sospek ang iyang mga mata ug gigapos ang iyang mga kamot. Dugang sa biktima
nga plano daw sa mga suspect nga ipa-opera o kuhaon ang iyang kidney organ. Apan wala kuno kini na dayon human na diskubre kuno sa mga suspect nga duna kini sakit ug dili mapahimuslan. Busa buot kuno sa mga suspect nga patyo na lang siya o di bakaha ibili na lang bisan asa. Hangtod gisikaran o gituklod kuno siya pagawa sa van o gibilin sa mga suspect sa kalsada. Sumala sa biktima, dunay laing duha pa kuno ka mga kaubanan niini sa maong van ang gidagit sab sa maong suspect ang maong panghitabo. Giimbestiga na sa kapulisan sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar. Sa ngayon, yung mga balita pong ganyan, so hindi na-validate pa po natin yan. So naging responsible lang po tayo sa pagpapakalat ng mga information. Sa Cotabato City, bisan wala pa nadawat nga report kalabot sa pagpangdagit sa mga puti nga van ang kapulisan, naka-alerto gyapon sila. Gimanduan na sab niini ang PNP Cybercrime Unit nga imbestigahan sab ang mga mikatag nga susamang post sa social media. Alarm tayo dyan dahil may mga lumalabas sa social media na gano'n na mga insidente. I think it's an incident or a situation o cyber aspect ng ating internet. That is why pinapuntahan namin yung PNP Cybercrime natin para mag-imbestiga about dito. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Gisiguro sa Davao City Public Safety and Security Office nga hugot ang seguridad nga ipatuman ato sa pagsaulog sa Chinese New Year sunod semana. Sumala ni Angel Sumagaysay ang hepe sa PSSO sa pagkiginabi sa GMA Super Radio Davao, gatusan ka security personnel ang ipakatag sa Rizal Park sa Enero 29 alang sa maong kasaulugan. Hugot sab ang pakigalayon sa buhatan sa City Tourism Operations Office sa mga aktibidad ato sa pagsaulog sa Chinese New Year. Sa nakalabayng semana, nagpahigayon og panagpulong ang Davao City Chinatown Development Council aron hisgutan ang mga proyekto alang sa Chinese New Year karong tuiga. Din tumo nga masaulog ang cultural heritage, pagpalambo sa mga pampublikong lugar sa syudad ug masiguro ang pagkamalungtaron sa Chinatown sa Davao. Samtang giawag usab ang mga Davaoenyo nga musalmot sa pagsugat sa Chinese New Year. Magsugod ng aktibidad sa alas 5 sa hapon sa Enero 28 sa Rizal Park. Ana sa 20 katag-as nga kalibre sa armas ang gisurrender sa mga residente sa Talitay, Maguindanao del Norte ngadto sa otoridad. Gisurrender kini sa mga residente ngadto sa LGU ug 1st Mechanized Battalion sa Municipal Hall sa Barangay Poblasyon sa Talitay, Maguindanao del Norte niadtong Sabado. Sumala ni Lieutenant Colonel Robert Betita, ang commander sa 1st Mechanized Battalion, ang pagsurrender sa armas sa mga residente resulta sa gipakusgang kampanya kontra loose firearms. Gilakip sa gipang surrender ang armas ang mga sniper rifle caliber 30 M1 Garand, grenade launcher 40 mm, shotgun 12 gauge, caliber 38 revolver pistol, caliber 22 revolver ug mga bala. Malaumon ang lokal nga kagamhanan nga pinaagi niini makabuot ang kahusay ug mas mapahugtan pa ang seguridad sa BARM. Usa ka aspirant sa pagkakonsehal sa Northern Kabuntalan sa Maguindanao del Norte ang gipusil patay sa Midsayap, Cotabato. Nailan ang biktima nga si Jerry Leda Dofret, 46 anyos nga residente sa Barangay Labyo, Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Sa investigasyon sa kapulisan, sakay sa motorsiklo ang biktima dihang gipusil sa mga sospek nga sakay sa usa ka motorsiklo sa Purok 4 Barangay Central, Katingawan sa Midsayap, Cotabato niadtong Sabado. Nadala pa sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival. Na-recover sa crime scene ang unong kabasyo sa bala sa caliber 45 pistol nga gituhang gigamit sa krimen. Padayon ang investigasyon sa PNP sa krimen aron mailhan ang sospek ug ang motibo niini. Dunay bagong commanding officer ang 4th Infantry Division sa Philippine Army human miretiro ang kasamtangang opisyal niini. Human ang sobra 38 ka tuig nga pagserbisyo isip usa ka sundalo, miretiro na ang Division Commander sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City nga si Major General Jose Maria Cuerpo II. Si Cuerpo nagsilbing Brigade Commander sa 103rd Brigade sa Marawi City ubos sa 1st Infantry Division dihang naitabo ang Marawi Siege niadtong 2017. March 2023 dihang milingkod kini isip commander sa 4th ID. Gani pipila ka focused military operations ang gipaygayon niini batok insurhensiya. Pulihan si Cuerpo siyang Assistant Division Commander nga si Brigadier General Consolito Yekla. Mipasali kini nga ipadayon ang pagbatok sa insurhensiya sa riyon hangtod ba deklara kini insurgency-free ang Northern Mindanao.
Ang change of command ceremony gipangunahan ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido. Doon na matudpay discrepancy o kakulang sa 2025 national budget, human na diskubre nga dunay mga blanko sa gipirmahang Bicameral Conference Committee report. Tungod ini sumala ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, invalid among budget ug kinahanglang ma-recall. Samtang Malacañang gitawag kini nga fake news. Ani ang report ni Argil Relator. May nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. Kini ang gibulgar ni kanhi Committee on Appropriations Chair o Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab ato sa pagtambong niya sa special episode sa podcast kung asa present sab si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Gibutyag nga depektibo ang budget nga pirmado sa mga magbabalaod. Dinhi na giisa-isa ang mga page nga dunay blanco sa maong Bicameral Conference Committee report. Diin dunay mga walay nakalatid nga kantidad sa alokasyon sa programa o proyekto sa ahensya sa gobyerno. Ang ubang blanco kay alang sa iilis nga laing kantidad apan wala gibutang kung pila. Apan duna matudpay kantidad pag-abot na sa General Appropriations Act of 2025. Kadaghanan ni ini mao ang sa Department of Agriculture ug ang Programmed Appropriations. After the acronym NIA, delete the amount in figures 74,570,743,000 and replace with blank. Sa parayong pagsukit-sukit, doon na pa'y nakita nga laing discrepancy. Sa page SP11 of the BICAM report, it says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146,335,937,000. Klaro yun sa BICAM report. However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang lumabas na figure is only 126,728,221,000. Ang ibig sabihin, merong discrepancy. Sa kabahin ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, invalid ang budget. Dili matud pa mamahimong mapasa ang usa ka balaod nga dunay mga blanco. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. But you do not leave any item there because itong pera ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. Abiso sa kanhi Pangulo sa Kongreso. Mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablangko. Kung sino yung gumagawa ng ganon. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines. Magkagulo tayo. Apan sa statement nga gipagawas ni Executive Secretary Lucas Bersamin, gihimakak niini o gitawag nga fake news ang alegasyon kalabot sa giingong discrepancy sa budget. Matud niya, ang kada pahina sa 2025 national budget gi-review pag-ayo sa Kongreso o sa Department of Budget and Management. Una gipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos niadtong Disyembre sa miaging tuig. Makita matud pa sa publiko ang dokumento pinaagi sa website sa DBM ug wala say programa, aktibidad o proyekto nga gibiyaang blanco ang budget. Ginakuhaan pa og pahayag ang Kongreso ug Senado kalabot niini. Samtang ni alma si PBBM sa mga aligasyon. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item
ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Ako si Orgil Relator. 1. Mindanao. Patay ang usa ka babaeng rider human nalatayan og truck sa Barangay Bunawan sa Davao City. Samtang duha sab ang patay ug duha ang samdan sa managlahing disgrasya sa Davao del Sur. Nakaalerto si Orgil Relator. Patay ang 49 anyos nga babaeng nagmaneho og motorsiklo dihang naligsan siya sa usa ka dump truck sa daang Maharlika Highway sa Barangay Bunawan proper, Davao City, Biyernes sa hapon. Sa inisyal nga investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, gisubay sa duha ka mga sakyanan ang parehong dalan ug anaa sa inner lane ang dump truck samtang anaa sa outer lane ang motor. Nag-overtake matud pa ang motor apan naigo ang walang handlebar niini sa likod nga ligid sa truck. Nawad-an og kontrol sa iyang manibela ang rider ug nalabay siya, hinungdan nga nalatayan sa truck ang lawas niini. Nasayrang padulungay ang biktima sa selebrasyon sa birthday sa iyang uyuan, dala pa ang tarpaulin. Kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang atubangon sa truck driver. Wala na siya ipahayag. Yes, sir, dito ang pamilya sa sa driver sa motorcycle sa biktima nga mapilot sa driver sa truck, sir. Karong adlaw, sir, ipahilila, sir, sa audit of the prosecutors this morning. Patay sab ang tricycle driver humana banggaan sa usa ka van ang gimanehong tricycle sa National Highway sa Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur, Biyernes sa hapon. Sa investigasyon, anaa sa naglahing direksyon ang duha ka mga sakyanan dihang mitabok matud pa sa lane sa van ang tricycle, hinungdan nga nabanggaan kini. Dead on the spot ang tricycle driver, samtang ana-ana sa kustodiya sa Santa Cruz Police ang van driver alang sa tukmang disposisyon. Wala na kini mihatag og pahayag. Sa Barangay Roparan, Digos City, usa ang patay sa panagbangga sa duha ka motorsiklo Biyernes sa gabii. Sumala sa kapulisan, gilatas sa maong mga motorsiklo ang highway sa managlahing direksyon dihang nag-counterflow matud pa ang usa sa motorsiklo. Hinungdan nga may bangga kini sa laing motorsiklo sa Picas Lane. Sa kakusog sa impact, nangalabay ang mga rider sa dalan, laki pang angkas sa may banggang motor. Dead on arrival na sa ospital ang 22 anyos nga rider sa nabanggaang motor, samtang samdan ang 27 anyos nga rider ug angkas sa mibanggang motor. Parayon pang ginaimbestigahan ang maong aksidente. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1. Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka 47 anyos nga lalaki ang patay human natigbasan sa lalaking kasamtangang kapuyo sa babaeng kanhi karelasyon niini sa Mambahaw, Camiguin Island. Samtang usa ka menor de edad nga gikan nagdisko sa Malaybalay City, Bukidnon ang patay sab human madunggaban. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dead on the spot ang 47 anyos nga lalaking residente sa Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City. Human nga gitigbas sa makadagang higayon sa Barangay Pinhaan, Mambahaw, Camiguin Island pasado las 4 sa hapon adlong Lunes. Ang biktima nakahiagom og nagkadiyang samad tinigbasan sa iyang lawas nga rason sa iyang kamatayon. Ang suspect ang 46 anyos nga lalaking kasamtangang kapuyo sa kanhing kapuyo sa biktima. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga miadto ang biktima sa panimalay sa suspect aron pangitaon ng iyang kanhi kapuyo. Apan nasuko ang suspect nga misantop sa mong krimen. Kaiyahang gipangita ang katong live-in partner sa maong suspitsado nga iyahang ex-live-in partner kaniadto. Kay adunay kanituyo nga pagkakuaw ng OROCR sa motor. Baten sa pag-adto sa biktima sa maong panimalay, ang iyahang nakita dito mao kini ang current nga live-in partner
sa maong babayi. Og sa iyang ex og dito no nahitabo ang kaning pagpanigbas. Human ang hitabo, gilayong miresponde ang kapulisan sa lugar og nadakpan ang sospek nga miangkon rasab sa krimen. Gitanaw nato ang anggulo nga pwede kini selos, pwede kini tungod sa gugma. Kasong murder ang atubangon sa suspitsado. Samtang patay sab ang 17 anyos nga lalaki sa Malaybalay City, Bukidnon. Human nga madunggaban sa 22 anyos nga residente sa Barangay Bangkod. Migawas sa investigasyon nga pasado alas 12 sa kadlawon adlong Lunes nahitabo ang pagpanunggab. Matud pa, adunay komosyon nga nahitabo sa gihimong disko sa lugar, rason nga miuli ang sospek og mikuha og kutsilyo dayon duol sa biktima og iyang gidunggab. Dead on arrival na sa ospital ang biktima, samtang ang sospek gilayong misibat human sa hitabo. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Patay ang usa ka truck driver samtang samdan ang duha ka kaubanan ini human matud pa gitulis ug gipamusil sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Adi ang report ni Efren Mamak. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Binaril mga kaibigan sa timbangan po. Nagbuyod na kining driver sa transit ni ining usa ka delivery truck nga atubangan sa usa ka tunghaan sa Barangay Timbangan, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur mag alas 3 sa hapon adlong Lunes. Biktima di ay kini sa pagpamusil. Gani makita pa ang nagkatag nga dugo sa kalsada. Giila ang biktima nga si Ray Balmores, residente sa Barangay Macabiso sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Samdan sab ang laing duha ka lalaking kaubanan ni ini nga nag-edad og 25 anyos og 35 anyos. Gilayong gidala sa ospital ang mga biktima aron mapatambalan. Apan gideklarang dead on arrival ang driver. Matud sa Police Regional Office Bar, dunay gideliver nga mga produkto ang mga biktima sa Raja Buayan, Maguindanao del Sur ug pabalik na unta sa barangay Salimabaw sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Apan pag-abot sa crime scene, gibabagan matud pa sa riding in tandem suspects ang sakyanan sa mga biktima ug gipasigaan sila og suga sa motor, una gitiunan og pusil sa mga suspect. Taod-taod laing mga armadong riding in tandem suspects matud pa ang miabot ug misulod sa front seat sa sakyanan ug gitulis ang mga biktima. Dayon na musil sa makadagang higayon, una misibat. Base po sa ating initial investigation, no, ang isa po tinitingnan po nilang anggulo dito, sir, is yung pagnanakaw, sir. According na sa investigation, sir, pag at iba pang kagamitan itong mga biktima po natin. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa upat ka mga suspect. Identified po ang ating suspect at nagkakaroon po ng follow-up investigation at ang ating PNP Sharif Agwak. Hinoon wala matud pa na apektuhan ang klase sa tunghaan atol sa hitabo. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Nasakmit sa otoridad ang pipila ka ilegal nga armas, bala ug ilegal nga droga atol sa duha ka sagunsong pagsilbi og search warrant sulod sa usa ka adlaw sa usa ka barangay sa Malapatan, Sarangani. Anaa sa upat ka rifle, grenade, lakip homemade shotgun ug mga bala ang nakumpiska sa kapulisan atol sa search warrant operation sa usa ka panimalay sa Puro Kalukob, barangay Sapu, Masla, Malapatan, Sarangani, mag alas 9:30 sa buntag adlawng Sabado. Doon na say nakumpiskang duha ka sachet sa gituang shabu. Apan nakasibat ang target nga suspect nga si alias Dubian, human matud pa nakatimbre sa mga butay nga operatiba padayong gipangita ang suspect. Samtang 15 minutos unang operasyon, naaresto ang laing lalaki nga si alias Ablot atol sa search warrant operation gihapon sa mga otoridad sa Puro Kalagumit sa maong barangay. Nakumpiska gikan sa suspect ang usa ka homemade shotgun, magazine, mga bala, duha ka tag-as nga kutsilyo, lakip pipila ka sachet sa gituang shabu. Balhog na sa prisuhan ng suspect nga nakatakdang mag-atubang og kasong paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala na kining miluwat og pahayag. Padayon na investigasyon sa otoridad kung duna ba'y koneksyon ang duha ka suspect. Federation of International Cable TV Associations of the Philippines CONFICTAP National Chairperson Estrelita Neng Tamano gitudlo karon isip honorary chairman sa Philippine JC Senate Foundation. Ang JCI Senate Foundation usa ka non-profit organization ug ginapromotar ang service to humanity ug ubang social work programs. Present si Tamano ato sa induction and turnover ceremony nga gipangunahan sa JCI Senate Philippines ni atong Enero 10. Siya ang pinakaunang babae nga natudlo sa mong posisyon ug gikaupat nga honorary chairperson sukad namugna ang Philippine JC Senate Foundation Incorporated.
Girekomenda ni Tamano sa foundation nga hatagan og pagtagad ang training alang sa mga rehiyon aron madasig ang mga outstanding young leaders sa komunidad. Mao katon waling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.